Media Group. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, 27 ng Marso 2025, sa ulo ng ating mga balita. Senator Amy Marcos tuluyan ang kumala sa alyansa na pinangungunahan ng Pangulong BBM. Senator Bongo nanguna sa National o March Senatorial Survey ng SWS. MSRP sa imported na bigas, ibinaba pa ng DA sa 45 pesos per kilo simula March 31. Kamara pinakakasuhan ng mga propagandistang Pinoy na pro-Chinese. Grade 8 student patay sa pananaksak ng kaklase sa Parañaque City. Panahon ng tag-init sa bansa, nagsimula na. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita ay diniklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng dry season o panahon ng tag-init sa bansa. Ayon sa Pag-asa, opisyal nang nagtapos ang Northeast Monsoon o amihan. Sa malaking bahagi ng bansa, hudyat ng pagsisimula na ng tag-init. Dahil dito sinabi ng Pag-asa, asahan ang malinsang ang panahon at mainit na ihip ng hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinayuhan din ng Pag-asa ang publiko na kung wala rin namang mahalagang gagawin, manatili na lamang sa loob ng bahay para makaiwas sa heat stress at anumang sakit na dulot ng mainit na panahon tulad ng sakit sa balat, heat cramps at heat stroke. Usong-uso din po ang sore eyes pagka ganitong mga panahon. Kung lalabas ng bahay, magdala ng payong at inuming tubig para makaiwas sa dehydration. Ngayong araw, inaasahang makararanas ng Dangerous Heat Index ang lalawigan ng Pangasinan at Bulacan, partikular na ang San Ildefonso. Aabot ito ng mula 43 degrees Celsius hanggang 47 degrees Celsius. Sabi po ni Dr. Jessica D ng Ideal Vision, hanggat maaari, wag daw tayong kuskus ng ating mga mata dahil kadalasan itong pong pinanggagalingan ng sore eyes. Tiniyak naman ng Maynilad Water Services ang kanilang kahandaan sa pagtugon laban sa sunog at emergency response ngayong panahon ng tag-init. Kasunod dito ng opisyal na pagdedeklara ng Pag-asa ng pagsisimula na ng Tag-Toyoto Dry Season. Ayon sa Maynilad, bilang paghahanda, regular na ang kanilang ginagawang maintenance at pag-inspeksyon sa 450 fire hydrants at kanilang 7,915 km distribution network. Nagbigay din ang kumpanya ng hydrant location maps sa Bureau of Fire Protection at local government units at namamahagi din ito ng hydrant keys para sa mga bumbero para mabilis na mabuksan ang mga ito kapag may emergency. Patuloy pa rin ang kanilang monitoring sa water pressure at fire sites, komunikasyon sa emergency responders at nagkasana rin ng joint inspection kasama ang Bureau of Fire Protection. Bukod pa rito, nag-deploy na rin ang mga water tankers sa mga lugar na kinakailangan ng karagdagang supply. Una rito, nag-donate naman ang kumpanya ng 1,000-liter fire trailer sa Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, Pasay at Imus. Patay ang isang babaeng grade 8 student sa pananaksak ng kapwa estudyante sa Moonwalk National High School sa Parañaque City. Sa ulat ni Nochekaka Saris 27, nasa kustodiya na ng Parañaque Police ang estudyanteng suspect na munoy nabubuli sa kanilang eskwelahan. Kwento ng ina ng namatay na biktima, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang anak. Nagsasabing pinagbantaan siyang sasaksakin ng kanyang kaklase. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng tunay na motibo ng krimen at kung paano nakapasok ang patalim ng naturang estudyante sa paaralan. Pero kadalasan ho kasi, yung mga nabubuli, we push them to the limit .
Kaya doon ho sa mga magulang, pagka alam nating medyo talagang sutil, tsaka may pagkabuli yung inyong anak, wag nyo na hong idepensa sa eskwelahan. Yung ibang mga nanay, nakikipag-away pa, aminin na lang ho natin kuminsan na talagang may mga pagkukulang din ho tayo sa pagtuturo sa kanila. Halip na kinukonsenti pa natin. Para bang sinasabi pa natin na, hindi, self-defense lang yan. Self-defense ng bubuli. Di ba? Simak naman sa pwesto ang 7 kawani ng Bureau of Immigration dahil sa manoy pagkakasangkot sa human trafficking ng mga Pilipinong manggagawa sa Myanmar. Kabilang sa mga natanggal ang mga tauhang nakatalaga sa NAIA Terminal 1 at 3 na sinasabing nag-facilitate ng illegal exit ng mga Pinoy sa backdoors ng bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Piado, kung mapapatunayang sangkot ang mga ito, sasampan silang kaso sa Department of Justice. Matatandaang nakauwi sa bansa ang mga biktima matapos mailigtas mula sa mga sindikatong sangkot sa online scam sa Myanmar. Aminado naman si Piado, mahirap matukoy ang trafficking victims sa mga paliparan, lalo na kapag nagpapangkap silang mga lehitimong turista. Siguro dapat paalalahanan din yung ating mga kababayang mag-abroad, naghahanap ng trabaho. Alam ho ninyo, mas maganda pa dumaan ho kayo sa maayos na sistema kaysa magpalusot ho kayo dahil kadalasan yung mga pumapayag sa ganyang mga transaksyon ay maniwala ho kayo. Masasadlak lang ho kayo sa kapahamakan. Formal namang pinasinayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang ika-49 na Social Civic Center sa Luisiana, Laguna noong Biyernes. Ang 50 million pesos na pasilidad ay tinayo sa barangay San Isidro. Maaari itong magsilbi sa 22 kalapit na barangay ng Luisiana, kilala rin bilang Little Baguio of Laguna. Ang 2 palapag na struktura ay magsisilbing isang community hub at isang evacuation center sa panahon ng emergency. Ito ay mayroong comfort room sa bawat palapag. Multipurpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Binigyan din ni Luisiana Mayor Jumaper Uy Alvarez ang papel ng bagong tayong Social Civic Center sa pagunlad ng bayan habang naghahanda ang lokal na pamahalaan para naman sa reconstruction ng Municipal Hall. Inaasahang makikinabang dito ang may 2,000 mga residente ng Barangay San Isidro, ganyan din ang mga residente ng kalapit na barangay sa munisipalidad. Isa sa dumalo sa inaugurasyon, si PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services, Eric Balcos, na hinimok ang mga residente na maging responsable naman sa pagpapanatili ng gusali upang matiyak ang pangmatagalang paggamit nito na mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon pang residente ng Luisiana. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Walang excuses, mainit po ang panahon. Kunot ka ba kapag makapit, barikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry pa naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggalang matitindi mancha based on tested chocolate, mud and sebon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! Habang naglalaba ho kayo gamit ang Pride, siyempre, iba nakaupo sa plastic na upuan. Nakatulad din po ng ginamit natin sa ating mahiwagang tunog. 35,000 ang naghihintay na premyo. Tama, no? 35, 34 kahapon eh. Hindi, pang ilang ba araw ba tayo? Nung 24, hindi, ha? Baka mamaya sabihin nyo ba, dagdag bawas na dito, masumbong pa tayo sa Comelec. 24, 33. O, ano ngayon? Hindi ha. 36. 36 na. Tama nga, 36. Kinontra sarili parang. Hindi ka naman sinudor kung kontra mo sarili mo. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na. Ito na ang ating mahiwagang tunog. Worth 36,000 pesos.
Ano yung ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ng 36,000 pesos ang inyong sagot? Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin lamang po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. So, basta tandaan lamang ho ninyo, isang beses lamang po kayong sasagot. Ha? Dahil pagka sumobra ho kayo ng sagot, hindi ho yan babasahin ng sistema, katulad nga po ng pagboto natin sa darating na eleksyon. Ha? Halimbawa, sa party list, di ba? Sabi ko nga sa inyo, puntahan nyo na kagad yung likod na bahagi po ng inyong balota. At doon ho ninyo makikita ang napakahabang listahan ho ng mga party list sa organization na lalaban ngayong darating na eleksyon. Ayan, 150 plus yan eh. O, basta hanapin nyo na lang, number 72, ang Comadrona Party List. Pagka sinade nyo na yon, huwag na kayong mag-shade ng iba pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pagtalbugan ng mga kapamilya artist sa ABS-CBN Ball 2025 sa April 4 pala ito. Inaabangan na. Kasama sa mga nag-aabang si Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Muling magsasama-sama ang pinakamagaganda, pinakagwapo, maningning na bituin at personalidad sa Showbizlandia. At ito ay ang ABS-CBN Ball 2005 Better Together na gaganapin sa April 4. Aba, malapit na. Ang pinakaabangang selebrasyon ay bilang pasasalamat na nasabing kumpanya sa kanilang talent, empleyado at partners at sa industriya para sa kanilang suporta. Layunin daw ng nasabing pagtitipon ay makapaghatid ng tulong sa beneficiary nito na ABS-CBN Foundation. Muling magniningning, muling magpapatalbugan ang mga kilalang artista ng ABS-CBN. Well, ang nasabing pagtitipon ay mapapanood daw ito o yung red carpet ng ABS-CBN ay mapapanood daw ito sa TFC at iba pang channel ng ABS-CBN at nariyan din ang Metro Channel Kapamilya. Ayan. Kung kailan ito? Sa April 16. Yes, tama Kuya Angel. April 16 ito mapapalabas sa television. Pero mangyayari ito April 4. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Pasensya na dahil wala na naman akong boses. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Magsalabat ka. Itinalaga bilang bagong General Manager ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 si Michael Jose Capati. Pirmado ng Pangulong Bongbong Marcos ang appointment paper ni Capati na may petsang March 25, 2025. Si Capati ay dating Director for Operations ng MRT3 at naging MRT3 Chief noong panahon ng dating Pangulong Digong Duterte. Papalitan niya ang nasibak na GM ng MRT3 na si Oscar Bongon na nagpabagal-bagal kasi sa pagtugon sa problema ng nasirang escalator. Pumanaw na sa edad na 95 ang dating Solicitor General na si Attorney Estelito Mendoza. Mismong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang nag-anunsyo ng pagkamatay ng batikang abogado. Bukod sa pagiging soldier sa panahon ng dating Pangulong Bongbong Marcos Sr., naging Minister of Justice din mula 1984 hanggang 1986 habang naging miyembro din siya ng Batasang Pambansa at Gobernador ng Pampanga si Attorney Estelito Mendoza. Tinagurian din siyang bilang super lawyer na humawak ng mga kasong may kinasasangkutan ng mga high profile political figures. Alam mo ninyo, kasama sa kanyang mga ipinagtanggol si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001. Siya din ang abogado ng plunder case ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasalukuyan siyang direktor ng Philippine National Bank bago ang kanyang pagpanaw. Agad ay pinabot ni Enrile ang kanyang pakikidalamhati sa pamilya ni Attorney Mendoza na dati niyang senior sa law school ng UP. Oy, congratulations nga pala sa UP, ha? Nangungunang institusyon sa larangan po ng research. At maganda umaga naman sa mga
nagbubunyi sa panalo ng Pinay tennis player na si Alex Iyala. Pasok na po siya sa semis ng Miami Open Semifinals. Mga misis, amoy araw ba si Mr. Paggawi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalabot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At habang naliligo nga kayo gamit ang Shield Bath Soap, pag-isipang mabuti ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Gun ban exemption sa Dato din Sinsuat, ipinakansila na ni COMELEC Chairman George Garcia kasunod ng pananambang sa election officer ng Dato din Sinsuat at sa mister nito na naging sanhi ng pagkamatay. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. March 18, 2025 nung ginanap ang Candidates Forum o Peace Covenant ng mga kandidato sa EOR ng JTF Central na ipinatawag ng Westmincom, 6ID at ng COMELEC. Dumalo sa naturang Peace Covenant ang mga local candidates ng 2 probinsya at mga concerned officials kabilang si COMELEC Chairman George Garcia at naroon din si Dato din Sinsuat Election Officer Bay Maceda Lidasan Abu na kabilang noon sa mga dumalo at na-witness sa pagtalakay para sa mapayapang halalan sa kanilang area of concern. Matatandaang sa naturang peace dialogue, sinabi ni Chairman Garcia sa security sector na huwag hayaang sasaktan ng kanilang mga election officers, COMELEC employees o mga botante dahil sa hindi ito pinapayagan ng COMELEC. Subalit sa hindi nasahang pangyayari, mismong sa election officer Bay Maceda Lidasan Abu ang biktima ngayon ng karahasan. Kasama ang kanyang mister na si Jojo Abu na ayon kay COMELEC Chairman Garcia, labis niyang kinababahala ang nangyari. At mariin itong nirekomenda sa Commission in Bank na isailalim na sa COMELEC control ang Dato Udin Sinsuat at ipinakakansilan na rin ito ang gun ban exemption sa lugar. Ayon pa rin kay Chairman Garcia, naganap ang isang election-related violence sa lugar kung saan nagkaroon sila ng lagdaan para sa mapayapang eleksyon. Sa ngayon, maliban sa karagdagang deployment ng mga pulis at itong AFP personnels, mas lalong naghigpit sa mga checkpoints at nagdagdag pa ng fix sa checkpoints at nag-install din ng mga CCTV camera sa iba't ibang lugar sa loob ng Dato Udin Sinsuat Municipality. Mariin namang kinukundina sa pinakamataas na antas ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwang walang awang pamamaslang na ito sa mga itinuturing niyang dedicated public servants at nakikipag-ugnayan na ang kanyang tanggapan sa security sector upang mapanagot sa batas ang mga salarin. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, di sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat. Ay nako. Sana naman po ay huli na yan sa mga karasang may tatala dyan po sa Mindanao. Sa mga may lakad ngayong araw na ito, magpaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa inyong pong mga inyong mga household kits. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bumuo na ng isang Special Investigation Task Group ang Philippine National Police. Tututok ito sa investigasyon ng pagkamatay ng stand-up comedian na si Gul Dagal. Itong kinumpirma ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo sa gitna ng malalimang investigasyon kaugnay ng pagkasawi ng nasabing comedian. Ayon kay Pajardo, meron na silang magandang lead. Sinusundan ito at 3 katao nga ang kanilang tinitingnang may kinalaman sa pamamaril sa biktima. Patuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa naulilang kaanak ni Dagal para malaman ang iba pang mga impormasyon na ikatutukoy sa mga suspect ng krimen.
Si Dagal ay nagtamo ng tama sa ilalim ng mata, tumago sa ulo. Naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong March 16 sa Angeles City, Pampanga. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, inanunsyo naman ni Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. muling babawasan sa March 31 ang maximum suggested retail price ng imported na bigas at magiging 45 pesos per kilo na lamang, yung 5% ito ha. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba naman ang pagdaigdigang presyo ng bigas. Ayon kay Secretary Laurel, sa kasalukuyang level ng retail price ng imported na bigas, bumaba na ito ng 19 pesos per kilo kumpara sa dati nitong presyo bago ipinatupad ang MSRP noong January 20. Bago nga naman ipinatupad yung MSRP, ang imported na bigas ay binibenta ng 64 pesos per kilo sa kabila ng paglambot ng pagdaigdigang presyo. Magbabawas din ang taripa at paglakas pa ng piso. Kinilala ng Philippine Statistics Authority ang MSRP sa bigas bilang pangunahing rason ng pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin at nakatulong para mapabagal ang inflation. Sa katunayan, ang March inflation ay naipako sa 2.1% na hindi inaasahang mas mababa sa pagtaya ng merkado at ng Central Bank. Ang implementasyon ng MSRP ay resulta ng konsultasyon sa mga stakeholder sa buong industriya upang masiguro ang pagbabawas ng presyo ay hindi makakaapekto sa industriya ng bigas o kaya makukompromiso ang seguridad sa pagkain. Humiling naman ang investigasyon ang Department of Agriculture sa National Bureau of Investigation kaugnay nga ng napaulat na pagkamatay ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija. Iniuugnay ito sa mababang presyo ng palay. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsasagawa na ng paunang pagsisiyasat kasamang pulisya at natukoy na may mga namatay ng mga magsasaka. Pero hindi naman daw dahil sa mababang presyo ng palay. Tiniyak naman ng DN tulong sa mga naiwang pamilya at sinabing patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka. Muli po nakatutok ang DA sa issue na ito at ang una po yung NFA nga po ay tinaas na yung presyo doon sa sariwa, nasa 18 yan, ang ngayon ginawa ng 19 at yung dry and clean naman ay tinaas na from 23 to 24 at patuloy na tinataasan. Ngayon ay gusto na rin taasan yung buffer stock ng NFA from 555,000 metric tons. Ngayon ay 880,000 metric tons. Roughly one-third na pwedeng i-harvest nitong galing sa dry season. So, patuloy po na gagawa ng mga hakbangin ang DA para po matulungan ang ating mga magsasaka. Lalo pang napatunayan ang mababang presyo ng palay ang isa sa dahilan ng pagkamatay nga ng magsasaka sa Nueva Ecija. Ito naman ay giniit ni dating Congressman Argel Cabatbat ng Magsasaka Party List sa programang Break Time. Kasunod ng pahayag ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na fake news ang napaulat na trahedya. Ayon kay Cabatbat, sa halip na pabulaanan ng mga ulat, lalo lamang umanong napatunayan ni de Mesa na ang mababang halaga ng palay ang isa sa sanhi ng trahedya, partikular na ang pagkamatay nga ng isang magsasaka sa barangay Paigal sa Gimba. Una, hindi fake news na nagpakamatay yung mga magsasaka. Tapos sinasabi nga niyang fake news daw na 14 pesos. Pero dahil sa sinabi niya, mukhang 14 pesos ang dahilan kung bakit nagpakamatay. Kaya nga po nung nilabas yan ni Arnel de Mesa, pinuntahan ko po yung taga Faigal. Pinanong ko lang, nabanggit ba talaga sa'yo nung asawa mo na yung tungkol sa presyo ng palay? Sabi, opo, nabanggit. O doon, for the first time, nasabi sa akin na ang dahilan pala ay yung baba ng presyo ng palay. Kaya maraming salamat po, Asek Arnel de Mesa. Dahil sinabi mo yan, kaya nakumpirma ko na talagang presyo ng palay pala ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Dahil dito nananawagan naman si Cabatbat sa gobyerno magbigay na ng agarang tulong sa mga magsasaka upang maiwasan ang ganito pang mga trahedya. Paano ba mapipigilan? Alam nyo, tingnan natin kung anong dahilan eh. Ang dahilan ay dahil wala silang pag-asa. Alam nyo naman, pagka ang tao may pag-asa pa, hindi naman mo yan na magre-resort sa ganyan eh. Hindi naman yan magpapakamatay kung nakakita pa siya ng pag-asa. Halos lahat na lang po ng itanim na magsasakay na ay nagbagsak na. Puro imported na lang po tayo. Paano nga po naman natin sila mabibigyan ng pag-asa? So yan po ang talagang idinudulog natin sa gobyerno na sana mabigyan naman ng pag-asa yung mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas!
27 na makalipas ang alas 4, mabuti pa yung mga taga Quezon, matagal nang nagkaroon ng pag-asa. Matakin ho ngayon yung mga magnaniyog, hindi na masyado umaasa sa kopra. Pinoprocess na nila yan kasama ho ng tangerine chocolate. Meron na ho silang mga high value crop na katulad po ng kakao. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan ni Dr. Helen Tan, ipinatanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Pero meron hong mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Briefing ng mga kandidato at paglagda sa Peace Covenant, idinaos naman sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Ayong buntag usab, Kuyang Angel, dumalo ang mga kandidato sa Davao City sa imbitasyon ng Comelec 11 para sa candidates briefing and peace covenant signing sa Almendas Gym, Davao City kahapon Marso 26, 2025. Nabatid na pinangunahan ng Comelec 11 ang mga aktibidad para sa May 12, 2025 national and local elections. Ang aktibidad ay dinuluhan ni Attorney Gay Innombrables, Assistant Regional Director ng Comelec 11, Davao City Police Office Director na Police Colonel Hansel Marantan at mga kandidato para sa iba't ibang posisyon mula sa Davao City. Ipinaliwanag ng Comelec ang mga dapat at hindi dapat gawin para sa bawat kandidato para sa darating na eleksyon para sa mga lokal na kandidato sa Marso 28, 2025. Kabilang sa ipinaliwanag ay ang mga parusa sa mga nasangkot sa vote buying at kung ano ang mga aksyon ang kasama sa tinatawag na vote buying sa komunidad at pagbibigay ng kahit anong pangako sa posisyon sa gobyerno kung mananalo ang kandidato. Sa nasabing aktibidad, nanumpa at pumirma ang mga kandidato sa Pledge of Commitment para sa tapat at malinis na halalan na sinundan ng Solidarity Walk sa Davao City Police Office. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya nga sinasabi ng mga dalubhasa, mas maganda po 1 oras bago matulog, 2 kapsula ang ating i-take para ma-achieve natin ang mga benepisyo nito. Ano bang ginagawa po ng postbiotic? Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga eksperto bilang commander ng ating immune system. At nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nilalabanan po nito ang pagod, puyat at saka stress. Kaya sabi nga ng dalubhasa kung tayo po yung mga senior na tapos madalas na late nang matulog, subukan ho ninyong mag-ultamayo. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero ang mahalagang paalala po natin, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Police at Force Multiplier ng Bataan nagbigay ng seguridad sa 200 kandidato sa ginanap na Peace Covenant naman. Kahapon po yan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nagbigay ng seguridad ang mga tauhan ng Bataan Provincial Police Office na pinamumunuan ni Police Colonel Palmer Tria, Provincial Director, kasama ang mga force multiplier ng Bataan. Ito'y para sa Unity Walk na ginanap sa Plaza Mayor de Ciudad de Balanga kahapon ng umaga. Sinundan ito ng isang Peace Covenant signing na ginanap sa Cathedral Shrine Parish of St. Joseph sa Balanga City, Bataan. Pinangunahan ito ni Attorney Chris Ian Silva, Provincial Election Supervisor, ang makasaysayang
aktibidad na ito. Dumalo rin ang mga miyembro ng pinuno ng iba't ibang reliyon, grupo, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, PPCRB, Department of Education, DepEd, Bureau of Fire Protection, BFP, Bataan Philippine Coast Guard, Bataan Armed Forces of the Philippines, AFP, DILG Bataan at mahigit 200 kandidato para sa halalan 2025. Layunin ng Unity Walk at Peace Covenant Signing na magtatag ng kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at kooperasyon sa lalawigan ng Bataan. Ang mga aktibidad na ito ay isang kolektibong pangako para matiyak ang isang mapayapa, malaya at patas na halalan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at paglagda sa kasunduan na kapayapaan, pinagtibay ng mga kalahok, mga kandidato, partidong politikal at mga mamayan ang kanilang responsibilidad na labanan ang karahasan, itaguyod ang dialogo at suportahan ang isang maayos at mapayapang eleksyon. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May abaaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Inimok ni House Special Committee on Bases Conversion Chair J. Kong Hoon ng Zambales. Kasuhan na ng gobyerno ng cyber libel, espionage, sedition at terorismo ang mga Pilipinong gumaus na nagpapakalat daw ng mga propagandang pabor sa China laban sa soberenya ng Pilipinas. Ayon kay Kong Hoon, miyembro ng tinaguriang Young Guns ng Kamara, ang wumaos ay hindi lamang online trolls. Sila ay mapanganib din dahil tumutulong sila sa mga kaaway. Nagkakalat ng disinformation, sinasabutahing national interest kaya dapat silang makasuhan. Nagmula ang salitang wumao sa Chinese phrase na Wu Maodang o 50% party. Tumutukoy ito sa mga individual na binabayaran upang magpakalat ng pro-government propaganda. Sa Pilipinas, ang mga Wumausa ay dumidepensa sa mga ginagawa ng China, binabaliwala ang pagigiit ng mga mangyangisang Pilipino at inaatake din ang gobyerno ng Pilipinas gamit ang online platform. Sinabi ni Kong Hoon na hindi maaaring magsawalang kibo ang gobyerno at hayaang maging tagapagsalita ng dayuhan ng mga Pilipino lalo na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang panawagan ni Kong Hoon ay kasunod naman ng kumpirmasyon ng National Bureau of Investigation na binabantayan nito ang 20 vloggers na may kaugnayan sa mga kampanyang magpakalat ng maling impormasyon. Nagpasalamat naman si Senator Bongo sa mga Pilipino sa patuloy na pagsuporta at paninindigan para sa dating Pangulong Digong Duterte sa gitna ng kanyang kinakaharap na pagsubog sa The Hague, Netherlands na magdiriwang ng kanyang 80th birthday bukas malayo sa kanyang sariling bayan sa unang pagkakataon. Matapos dumalo sa Annual General Assembly sa Abraham Senior Citizens Association sa Parañaque Sports Complex, nanawagan si Senator Go para sa pagkakaisa at kapayapaan, panalangin din para sa ligtas na pagbabalik ni Mayor Digong na ngayon ay nakapait sa ICC Detention Facility. Ayon kay Senator Go, ang wish niya kay Tatay Digong ay good health, kaligtasan at kalayaan. Dagdag pa ng senador, nararamdaman niya ang kalungkutan at pangungulila ni Tatay Digong sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga apo na nagbibigay ng lakas at nagpapatawa sa kanya. Pero nasa The Hague na si Nasa The Hague na ngayon si Anilet at saka si Kitty. Umaasa naman ang Malacanang na magiging makatuwira ng mga overseas Filipino workers sa harap ng planong Zero Remittance Week. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may kalayaan naman ang mga OFW na magdesisyon kung magpapadala sila ng pera sa kanilang mga pamilya. Pero panawagan ni Attorney Castro, isiping mabuti ng mga OFW ang epekto nito, hindi lamang sa kanilang mahal sa buhay, kundi pati na rin sa ekonomiya ng bansa. Sinabi pa ni Castro, mahalaga rin na maging mapanuri ang mga OFW sa mga impormasyong lumalabas at iwasang magpaninlang sa mga pekeng balita. Hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas.
Tuluyan ang kumalas si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ng pag-aresto sa kaibigan at kaalyadong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idiniin ni Senator Amy na hindi niya na magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Sinabi ni Senator Amy, tulad ng ipinahayag niya sa simula pa lamang ng panahon ng halalan, mananatili siyang independenta. Higit na sa anumang politikal na pakinabang, dapat na niyang manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Ibinahagi ni Senator Amy ang mistulang nagtatago ng katotohanan ang mga iniimbitahan niyang opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pagtangay kay Mayor Digong patungong The Hague. Paulit-ulit anyang iginigit na mga ito ang executive privilege at sub judice rule kahit na sa mga pagkakataong walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa tanong na ibinabato sa hearing. Ayon kay Senator Amy, paulit-ulit ding inihirit ng government officials na sumusunod lamang ang bansa sa pandaigdigang kasunduan. Sinabi pa ni Senator Amy na batay naman sa mga paunang natuklasan niya sa naturang investigasyon, malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyong salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Ayoko naman na manggulo sa politika nila, pero sa akin, umpisa pa lang, sinabi ko ng independent ako. Dahil parang, ewan ko ba, parang may pakiramdam ako mauuwi sa away-away to at bangayan at bardagulan. Hindi ko maakalain ganito kalala. Ayan, naging totoo nga. Kaya mulat sa poll, independent naman ako, hindi talaga ako bahagi ng alyansa as such. Sumasama lang ako pag barkada o kaibigan yung mga lokal. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin, ha? Belated happy birthday ulit kay Mayor Sene Mendoza. Thank you, Mayora, ha, sa inyong pang-breakfast dito kahapon, ha? Sabi ho ni Malo Cabral. Baka daw gusto nyo magpadala pa uli. Huy! TV nyo, ha? Belated happy birthday, Mayor Sene, ha? Magandang umaga din kay Director Ginger Katabwi, Direct A ng Net25. Magandang umaga din po kay Dr. Jessica. Dr. Jessica, aga mo bumangon, ha? Ingat po. At sabi nga po ni Dr. Jessica D, iwasan nyo daw yung pagkusot-kusot ng inyong mga mata, ha? Ngayong panahon ng tag-init dahil yan po yung pinagmumula ng sore eyes. Eto pa, ha? Advance happy birthday sa aking kapatid na si Leticia Encio, ha? Magsi 60 years old na pala yung aking kapatid. 5 years ang tanda nito sa akin, eh. Happy birthday, Teng, ha? Yan aking magandang kapatid. Sinundan ko po yan, eh. Thank you, Teng, sa mga ayuda. Ayan, ha? Happy birthday, ha? Advance happy birthday pala. Hoy, teka nga pala, doon ho sa mga pupunta ho ng Disneyland, ha? May paalala ho sa atin ang management ho ng Disneyland. Hindi naman to totoong may inaresto dahil ho sa pag-utot. Ayan, ha? Although, walang hindi ho ibinaban ang mga ututin dyan po sa... Ay naman, ano ba sinasabing ututin? Ay, natural naman yan. Biological naman yan sa tao. Kaya lang, ang sabi po ng Disneyland management, wag naman daw po masyadong malakas. wag naman daw po yung disruptive behavior. No official ban. Disney World and Disneyland don't have a specific rule against flatulence. Ayan, ha? Wala naman daw po silang bawal sa pag-utot. Pero, hindi ho daw dapat masyadong offensive. Yun bang medyo malakas at saka matindi ang moya. Ayan, ha? Actually, wala naman. Dapat ho yung utot. Wala dapat siya amoy. Kaya lang ho siya may amoy, may dinaanan. Ayan, ayan, ha? Grabe, oh. May mga thermal scanning pa lang ngayon makikita pagka nag-release ka ng carbon dioxide. Oh, ganun pala yun. Ano, ha? Ayan. So, siguro kung pupunta kayo ng Disneyland, huwag masyadong kumain ng kamote o ng patatas. Bawas-bawasan nyo.
Dahil maaari daw ho kayo, hindi naman kayo ibaban, pero bibigyan kayo ng warning o kaya ay pwede kayong ma-check mula sa theme park. Ha? So dapat pagpupunta ho kayo doon, medyo kalmado ang ating mga tiyan. Magandang umaga, Pilipinas! At dahil nga po patapos na ang Women's Month, may panawagan naman sa atin, may gustong i-share sa atin si Dr. Jennifer Ortiza ng Ortiz Clinic. Meron daw po silang libreng konsulta. Ayan, ha? Konsulta lang, hindi operasyon. Libreng konsulta sa mga gustong magpaganda. Sabi nga nila, kung may pera ka at hindi ka pa rin maganda, kasalanan mo na. Pero kung talagang sa palagay naman ni Dr. Ortiz talagang hopeless, sasabihin din naman yan. Ay, maraming magagaling na mga surihano tayo, ha? Na si Dr. June Adraneda ng Bataan, napakagaling ho niyan. Diyan po ito sa De Los Santos Medical Clinic, ha? Dr. June Adraneda. Ito pa, ibibida din ho natin dahil Women's Month. Proud ibinahagi na kauna-unahang Pilipinong analog astronaut na si Christine Atienza ang kanyang karanasan sa pagsasanay para sa suborbital space flight. Ito ay matapos mapili si Atienza ng National Aerospace Training and Research Center o yung NASTAR Center para sa mailalim sa nasabing pagsasanay. Kwento po ng Pinay astronaut, nagsimula ang kanyang pangarap na makabiyahe sa outer space nang mapanood ang Countdown, Inspiration for Mission to the Space, isang documentary sa Netflix. Dito ay naisipang mag-send ng emails ng Pilipina ni Atienza sa NASTAR Center, isang commercial air and space training, research and educational facility. Laking gulat itong sa Atienza, makalipas lamang ang ilang oras ay nag-reply si Glenn King, ang COO at direktor ng NASTAR. Pero hindi agad siya nag-reply sa email, umabot ng 8 buwan bago siya sumagot at tanggapin ang alok sa training program. Galing ha. Ayan ha, doon sa mga gustong sumunod dito. NASTAR, National Aerospace Training and Research Center. Sa pagsasanay, dito naranasan ni Atienza ang pakiramdam ng 6G acceleration o paglipad sa kalawakan kahit pa sa screen pa lamang siya nakatingin at hindi sa mismong curvature ng mundo. Kwento nito, parang natupad na rin ang kanyang crazy dream sa pamamagitan ng nasabing pagsasanay. Pero hanggang ngayon na hindi pa rin siya nakatitiyak kung itutuloy pa ang pagbiyahe sa mismong outer space. Taong 2024 nang matupad ang pangarap na Christine nang hirangin siya bilang first Filipino analog astronaut. Bago ito, naging bahagi din siya ng Hawaii Space Exploration Analog and Simulation sa Mauna Loa Volcano noong 2023. Bukod sa pagiging astronaut, si Atienza ay isa ring public health nutritionist na naging in charge sa diet at pagkain ng kapwa niya astronaut sa kanilang misyon. Magandang umaga, Pilipinas! Alam ninyo, may palaking future talaga na magkaroon ho tayo ng astronaut na pwedeng mapalipad sa sa kalawakan. No, ha? O kaya nga daw si Elon Musk, tinitingnan na ho yung ilang bahagi ho ng Mindanao para maging launchpad. Hindi na ho bago yan. Noong panahon natin, binabanggit yan at nagtataka nga tayo sa Philippine Space Agency, Philippine Space Agency, pilisan ng Pilipinas, bakit hanggang ngayon, wala ho silang masusing programa para dyan. Mr. President, tagal naman yata nyo, si Baking yung mga nakaupo dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaking empleyado ng City Government ng Tacloban patay matapos makagat ng asong may rabies. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, Maupay Ngaga, Jimmy. Patay ang isang empleyado ng City Government ng Tacloban matapos makagat ng aso na may rabies sa bayan ng Alvera, Leyte. Ito ang sinabi ni Department of Health Rabies Program Coordinator Leonido Olobia sa isang panayam. Ayon kay Olobia na ang biktima isang 50 anyos na lalaki, residente ng Alvera, Leyte na nagtatrabaho sa City Government ng Tacloban. Nakagat ito ng aso noong Disyembre 24 taong 2024. Lumabas ang sintomas ng rabies sa Disyembre 31 taong 2024 dahil sumakit ang ulo at naghirap sa paghinga.
hindi nagpabakuna ay binaliwala lamang si Tomas Marso Agis nagpabakuna na laban sa rabies at noong nakarang araw ay binawian na ng buhay dahil sa naturang virus. Kaya payo ng DOH sa mga residente na kung makagat at makalmot ng aso at pusa, agad magpabakuna laban sa rabies. Pabakunado man ang mga alagang hayop lalo na kung hindi. Noong nakarang taon, 10 namatay sa rabies sa Eastern Visayas at 20,000 ang mga kaso na nakagat kasama na ang nakalmot. Na dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy. Nananawagan naman ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc sa Sambayanang Pilipino. Huwag nang tumaya muna sa loto simula sa karawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa March 28 yan, hanggang sa Mayo ito ng Pilipinas. Ang apela ng abogado ay simbolo ng pagkakaisa at suporta para sa dating Pangulo na inaresto ng International Criminal Court sa tulong ng Administrasyong Marcos at ng Interpol. Ayon sa longtime supporter at kaalyado ni Mayor Digong, isa itong voluntary protest laban sa tinatawag niyang political persecution at extraordinary rendition o state-sponsored abduction ng kanyang mentor at kaibigan. Mapayapa tahimik kanyang hakbang pero makapangyarihang paraan para ng pagkakaisa bilang mga Pilipino na hindi papayag ng pang-aapi sa isang leader sa buong pusong nagmahal sa bayan. Kinikayat ni Atty. Bondoc ang mga Pinoy, lalo na ang mga nakinabang sa mga programang pangmasa ng nakarang administrasyon na makibahagi sa pagkilos. Idiniin niya na malaking bahagi ng buhay ng maraming Pilipino ang pagtaya sa loto, pero sa pagkakataong ito, nais nilang ipakita na higit pa sa swerte o panalo ang ipinaglalaban ng masa, prinsipyo at katotohanan at higit sa lahat soberenya ng Pilipinas. Muli namang nanguna ang re-electionist na si Senator Bongo. Katay nito ang ACT-CIS Party List Representative na si Erwin Tulfo sa senatorial survey ng social weather stations para sa buwan ng Marso. Higit isang buwan bago ang May 12 midterm elections. Kapwa nagtabla sa first at second place sina Go at Tulfo, nakakuha ng 42% voters preference. Ayon kay Senator Go, buong puso siyang nagpapasalamat sa ating mga kababayan na patuloy na nagtitiwala sa kanyang kakayahang paglingkuran ng ating bayan. Patuloy din na niyang isusulong ang mga pro-poor na mga batas at mga programa para ilapit ang serbisyong medikal sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap na pasyente. Muli po akong nagpapasalamat ng taus-puso sa ating mga kababayan sa patuloy na tiwala sa aking kakayahang paglingkuran ng bayan. Sipag, malasakit at more serbisyo po ang maiaalay ko sa kapwa nating Pilipino. Hindi ko po sasayangin ang inyong tiwala at wala po akong sasayanging oras. Unang araw pa lang po ng termino ko ay serbisyo sa Pilipino na po ang aking ginagawa. Asahan po ninyo na mangunguna din sa aking puso't isipan ang pagbibigay ng serbisyong tunay na may malasakit. Samantala sa naturang survey din ng social weather stations na nanatiling nangunguna ang mga kandidato ng administrasyon kasunod ng pag-aaresto sa dating Pangulong Digong nitong Marso. Bukod kay kay Congressman Erwin Tulfo, nagtay naman sa pangatlo at pang-apat na pwesto sina Ben Tulfo at dating Senate President Tito Soto na kapwa nakakuha ng 34%. Panglima naman si Senator Lito Lapid na may 33% vote preference. Pang-anim si Senator Bong Revilla na nasa number 32. Pang-walo naman at pang-pito sina Senator Pia Cayetano at dating Senator Ping Lacson. Pareho sila may 31%. Pasok din ang isa naman sa mga senatorial candidate ni Mayor Digong. Pang-siyam na pwesto si Senator Bato de la Rosa, 30%. Nagtay naman sina dating Senator Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay at Congresswoman Camille Villar para sa ika-10 pwesto hanggang ika-12 na meron 27%. Isinagawa ang survey noong March 15 hanggang 20. Nilahukan ito ng 1,800 registered voters bilang respondents o bilang na mga respondent at may margin of error na 2.31%. Sabi nga po ng mga taga-Makati, sana yung brand na po ng serbisyo para ho sa mga taga-Makati may pagpatuloy ni Senator
Abby, ni Congresswoman Abby, ayan, Mayor Abby pa lang. Dating Congresswoman, ngayon po ay Mayor at magiging senador na si Abby Binay. 4 na top most wanted persons sa Binalonan, Pangasinan. Isa-isang naaresto naman ng PNP. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-check kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabosan Kuyang Angel. Sunod-sunod na bumagsak sa kamay ng batas ang 4 na most wanted person na pawang mga residente ng Barangay Bakante, Binalonan, Pangasinan na pare-parehong naharap sa kasong rape in relation to Article 266-B ng Revised Penal Code, 4 counts, no bail ban recommended matapos silang masukol sa kanilang pinagtataguan sa barangay poblasyon ng nasabing bayan. Sa ulat ni Chief of Police Major Simon Paiking, unang nadakip si Edmar Clear, top 9 most wanted person municipal level, 19 anyos. Sumunod si Charlie Sapasap, top 8 most wanted person municipal level, 20 anyos. Edwin Dulay, top 7 most wanted person municipal level, 20 anyos. At ang top 6 most wanted person municipal level na si Reggie Aradanas, 19 anyos. Ang mga suspek ay kapwa mga binata at pagka-aresto sa kanila ay sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Urdaneta City na may petsang March 19, 2025. Sa ngayon nasa kustodiya ng Binalunan Police Station ng mga suspek at pag lumabas ang commitment order ng korte ay ililipat na sila sa BGNP Urdaneta City. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Dinipensahan naman ni Senator Amy Marcos ang banta ng mga overseas Filipino worker na zero remittance bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong. Sa panayam ng radyo natin nationwide, sinabi ng presidential sister na galit ang mga kababayan natin sa abroad. Sa sinapit ni Mayor Digong na basta na lamang isinuko ng gobyerno sa mga dayuhan. Nangangamba niya at nagtatanong ang mga OFW kung ano ang aasahan nilang proteksyon mula sa administrasyon samantalang ang dating presidente hindi nagawang may pagtanggol ng sariling bayan. Sinabi pa ni Senator Amy, malaking sakripisyo rin para sa mga OFW ang hindi pagpapadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero ito lamang ang paraan upang mapalakas ang kanilang boses sa panawagang iuwi na si Mayor Digong. Nakalulungkot din niya na hindi magandang nangyayari sa bansa pero nangangako naman siya sa mga OFW. Patuloy siyang maghahanap ng paliwanag sa pagdampot kay Mayor Digong. Ayon kay Senator Amy, sisikapin niyang maglabas ng preliminary findings sa lalong madaling panahon kung hindi siya makakahanap ng mga tetestigo pa sa ikalawang Senate hearing. Umaasa naman si Senator Amy na kahit paano ay nagbibigay linaw ang pinasimulan niyang investigasyon pero aminadong marami pa ring mga tanong na nangangailangang masagot ng administrasyon. Ay sa ating mga kababayan abroad, tuloy-tuloy tayo maghahanap ng liwanag at pipilitin ko kahit papano at iniisip ko nga magkaroon ng preliminary findings. Kung hindi pa rin ako makahanap ng testigo ay magpapalabas ako ng mga preliminary findings kasi ang dami-dami ngang nasiwalat nitong investigasyon na to. Pangulong BBM kumpensang mapapabilis naman ang digitalization transformation sa ilalim ng bagong liderato ng DICT. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapabilis ang digital transformation ng bansa sa ilalim ng pamumuno ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Nanumpa na si Henry Roel Aguda bilang bagong DICT Secretary. Pinalitan nito ang nagbitiw na si dating DICT Secretary Ivan John Uy. Hangad ng Pangulo na makinabang ang bawat Pilipino sa mga oportunidad ng makabagong teknolohiya. Si Aguda na dating President and CEO ng Union Digital Bank ay Digital Infrastructure Lead ng Private Sector Advisory Council. Nabatid na malawak ang karanasan nito sa sektor ng pagbabangko at technology and telecommunications, partikular sa digital transformation, digital banking at financial crimes. Target ng Administrasyong Marcos ang digitalization para magkaroon ng access sa internet ang lahat ng Pilipino saan mang panig ng Pilipinas at para makapagbigay ang gobyerno ng mas maayos na serbisyo sa publiko. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.
Tinanggihan ni Senate President Jesus Escudero ang petisyon ng House Prosecution na padalahan ng summon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Senate President Escudero, hindi ito maaaring ipatupad dahil nakabakasyon ang Kongreso at walang nagaganap na sesyon ang Senado. Babala pa ng Pangulo ng Senado ang paglamag sa maitinatakdang proseso ay lalo lamang makapagbibigay ng dahilan sa kampo ni BP Inday upang kwestiyonin sa korte ang kredibilidad ng impeachment case. Pagka may sesyon ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. That can only be done when Congress is in session. Hindi yan pwedeng gawin habang recess. At klaro ang pagkakaiba nung dalawang yon sa pag-conduct ng hearing ng Senado. Hindi na kailangan i-memorize yan, ika nga. Sa kanilang petisyon, hiniling ng House Prosecution Panel na sagutin ng Pangalawang Pangulo ang verified impeachment complaint na inihain sa Senado noong Pebrero 5 bilang impeachment court. Formal na binigyan ng House Prosecution Panel ng kopya ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay na inihain itong motion para siya ipasagutin nga sa articles of impeachment ng Kamara de Representante noong Pebrero. Dinala ng House Secretariat Staff ang kopya ng motion sa tanggapan ni BP Inday sa 11th floor ng Robinson Cybergate Plaza, Mandaluyong City, alas 11:20 ng umaga kahapon yan, matapos ihain ng Martes ng House Prosecution Panel ang motion sa Senado. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si BP Inday kung saan nakakulong naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Digong Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity. Sa mosyon, hinihiling ng House Prosecution Team kay Senate President Inday, kaya din sa impeachment court proceeding officer na si Senator Jesus Escudero, maglabas na ng writ of summons para kay BP Inday at atasan ito na sagutin ang verified complaint for impeachment na inihain ng Kamara sa loob ng 10 araw mula sa pagkakatanggap pa. Pero ang sabi nga po ni Senate President Jesus Escudero, hindi niya ito magagawa dahil naka-sesyon o naka-break ang sesyon ng Kongreso. Pinagkakatiwalaan pa rin ang LPGMA party list matapos ito muling mapasama sa mga top choices ng party list para sa midterm election. Ito ang pinakabagong survey ng Octa Research na isinagawa mula February 22 hanggang 28 ng Pebrero. Dahil dito tiniyak ng LPGMA, tuloy-tuloy ang serbisyo para sa kaligtasan ng LPG industry at kapakanan ng bawat Pilipinong consumer. Matapos na may sa batas ang Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act, isusulong naman ng LPGMA party list na ibalik sa regulasyon ang gasolina at diesel, gayon din ang pagtanggal ng excise tax sa LPG, gasolina at diesel. Sa murang presyo ng petrolyo at mas ligtas na industriya ng LPG, na ang isisulong naman ng LPGMA party list na nasa numerong 136 sa inyong balota. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, si Maha Salvador lalong iginalang ang mga nanay pagkatapos niyang manganak. Ay dapat lang. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rulay. Gorgie, good morning! Mukha ng isang fulfilled na nanay na si Maha Salvador ang humarap sa amin kahapon nung mag-renew siya ng panibagong kontrata bilang brand ambassador ng produktong blank ng Beauty Derm. Sobrang saya ni Maha na ibinahagi ang kanyang journey bilang isang ina sa anak nila ni Rambo Nunez na si Maria. Ang sabi ni Maha, sobrang nahirapan daw siya nang ipinanganak niya si Maria noong nakaraang taon, pero nang nakita ro niya ito ay nasulit daw ang lahat ng pagod niya at masayang masaya siya ngayon sa pag-aalaga sa kanilang anak. Ang isa lang daw sa napagtanto ni Maha ay lalo raw niyang pinuri at talagang pinagpugayan niya ang kanyang ina at lahat ng mga nanay dahil single parent pa raw itong kanyang mami, pero naalagaan daw at napalaki sila ng kanyang kapatid. Heto pa ang mabahagi ng pahayag ni Maha Salvador. Nung nagkaroon na ako ng Maria, iba yung ang taas na ng tingin ko sa nanay ko. Kumbaga dati pa lang, saludong-saludo na ako kasi syempre, single lang siya, di ba? Tapos, ginawa niya lahat para buhayin ko yung magkapatid. Doon pa lang saludo na ako. Pero nung nagkaroon ako ng Maria, yung kung paano mga anak, yung na-experience ko ng maging mommy, parang nagawa ng
nanay ko, tas dalawa pa kami. Yan ang pahayag ni Maha Salvador. Laging kasama ngayon ni Maha ang kanyang anak na sa lahat ng mga trabaho niya at talagang required daw na dapat ay may makonting lugar lang, maliit na lugar lang para sa kanyang anak. Pero hindi niya ito ipinupost ang mukha ng kanyang baby dahil pinoprotektahan lang daw niya sa ibang mga nega at mga bashers na walang patawad kahit mga inosenteng bata ay binabash. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Dapat sa mga nanay, bigyan nyo ng bahay. Ito pinakamura na pong ready for occupancy ngayon para sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin mga proyekto po ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat ng bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito po ang inyong gagawin. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Hindi nyo na pahihirapan ng mga nanay. Kasi ang palengke nasa loob po ng township. Ang eskwelahan, nasa loob din po ng township. Ang mga grocery store, nasa loob din po ng township. Simbahan, nasa loob din po ng township. Kaya't wala ho kayong dapat na maging problema sa mahabang biyahe, pagpunta ho sa inyong mga dapat na sikasuhin. Pati munisipyo. At napakalapit din po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Flash Report! Flash Report! Naka-score na naman ang CIDG at ang Interpol, mag-asawang nasa likod ng Organico Investments Scam arestado. Detalye ng balita mula kay Jel Parosa. Jel, RH52. Kuya Angel, naaresto na ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang tinaguriang National Most Wanted pagdating sa estafa at syndicated estafa nang lumapag siya at kanyang asawa sa NAIA Terminal 1 sa lungsod ng Parañaque. Kinilala ni CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III, itong mga nahuling sina Sharon at Marve. Ito yung mga first name lamang ito na nakabase sa lungsod ng Davao at itinaturing na pugante. Dahil sa 190 warrant of arrest sa estafa at 155 warrant sa syndicated estafa. Ayon kay Torre, pinuno ng Organico Agribusiness Ventures itong si Sharon na notorious sa kung tawagin ay Ponzi scheme kung saan nakabase ang kita ng namumuhunan sa ilalagak na pondo ng kanyang mahihikayat. Nangako rin umano ang kumpanya ng double your money investment at gumagamit pa ng crowdfunding para mag-alok ng shares. Dapat din may kumpanya pa ang suspect sa Thailand kung saan sila unang naaresto ng kanyang misis nitong Pebrero. Makaraan silang silbihan ng Interpol Red Notice. Ito sa Eniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jel. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto makalipas ang 5:00. This time check is brought to you by Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mainit ng panahon. Officially, nasa panahon na tayo ng tag-init. Kasama na natin si Kaobet Madrina ng Pag-asa. Kaobet, ano magiging lagay ng panahon natin ngayon at saan ang pinakamainit na lugar? Kaobet? Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon po, actually, sir, meron tayong minomonitor na low pressure area sa kasalukuyan. Huli itong namataan, 220 kilometro silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Dito naman sa may lalawigan ng Surigao
Surigao del Sur. Ito po ay magdadala ng mga pag-ulan, particular na po sa mga area ng Kabisayaan, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, lalo na posible pa rin yung mga flash floods and landslide dulot ng mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Samantala naman dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa patuloy na makararanas ng mga isolated o pulong-pulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog at asahan din natin lalo na nga po at natapos na yung panahon ng amihan na magiging mainit na yung ating panahon sa mga susunod na araw. Pinakamataas po na naitala natin kahapon, March 26, sa area ng Dagupan City sa Pangasinan, umabot po na hanggang 46 degrees Celsius. At ngayong araw, March 27, inasa natin yung pinakamataas po ay sa Dagupan pa rin na heat index o damang init na abot po na hanggang 47 degrees Celsius. Wow. Iba pa po mga lugar na makararanas ng mahigit 40 degrees Celsius, itong area ng Tuguegarao, Legazpi, Birac, Camarines Sur, tsaka sa may Agusan del Norte. Mag-ingat po sa heat stress na maaaring idulot nitong init na ito. At ito po ang lagay nating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat ka, Obet. Maglagay ho kayo ng sunblock ha. Dahil sabi nga po ng mga dalubhasa, makatutulong yan kahit paano na malabanan po natin ang skin cancer. Ayan ha. At sabi nga po ni Dr. Jessica D, pinakamainam ho wag na tayo nagkukusot ng ating mga mata ano ha. Nang sa gayon hindi ho tayo magka-sore eyes at manatili ang ating ideal vision. Magandang umaga, Pilipinas! At ano naman po ang lakad natin ngayong araw na ito, mag-mount din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang baksik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kubadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho doon sa mga nagtatanong, ano nga ba yung tinatawag na clinical trial? Bakit importante po sa gamot, sa mga food supplement, o kahit sa ano pang mga gagamitin nating mga device para sa ating kalusugan, bakit importante ang clinical trial? Kasama na natin si Brian Posadas ng Tiaxis Health Ventures. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel, at sa mga taga-pakinig at taga-panood natin sa DZRH. Meron tayong mga food supplements, may mga gamot na traditional nang ginagamit mahabang panahon. Do they need to undergo clinical trial? Yung mga sinasabi natin na matatagal ng gamot, no? Marami kasi naman talaga sa gamot natin na nag-undergo na ng clinical trials. Bago naman kasi nagiging available yung mga drugs natin in the market, it has to undergo clinical trials. So, yung mga iba naman, yung mga traditional medicines na tinatawag natin, usually anecdotal yung evidences nito, or meaning naranasan ito nung mga unang panahon pa, no? Na hindi na-subject into as a very intensive na clinical trial na scientific, meaning based on science. It's based on ano yung naranasan ng ibang tao. Now, tinatanggap naman yan kasi nga, di ba, meron naman tayo mga herbal medicines kasi mga lolo't lola natin, ginawa na yan. But ngayon, ang ginagawa natin is to ensure na kung ano yung mga kwento na naging epekto ng gamot na yon or herbal supplement na yan or kung whatever that is, totoo at based on science, may mga parameters at hindi lang basta placebo yung effect or meaning iniisip lang natin yung effect niya, sinasubject siya to human clinical trials. Now, maganda yung ginagawa na kailangan merong human clinical trials kasi kailangan nating siguraduhin na yung gamot talagang epektibo kasi or kahit yung supplement epektibo, merong scientific basis para ma-claim yung mga sinasabi niyang bisa. Kasi minsan, halimbawa kung may mga bagay na
supplement na naiinom tapos sabihin, ganito yung nangyari, minsan kakaisip natin, nagkakaroon talaga siya ng parang effect. It's because of the placebo. Kaya tinatawag siya na placebo. It's your mind telling you na parang gumagana siya. So, hindi siya science-based. Kaya kailangan may human clinical trial ka. Akala ko yung placebo, yun yung comparison. Halimbawa, pinag-take lang ng placebo yung isa talagang yung tinitest na medisina. Yung pala yung placebo is the mindset. Placebo is a control. Meaning wala yon, walang laman yon. Placebo effect. Meaning kaya siya tinawag na placebo effect, it's just your mind. No, na parang akala mo may effect kasi akala mo may iniinom ka. Nangyayari yan. No? Nangyayari yan na parang may epekto nga kasi kakaisip mo na hindi, uwinom ako ng ganitong gamot eh. Kaya nga dapat ang mga clinical studies, no, may mga randomized control trial at blinded yung mga researchers natin. Meaning hindi niya alam alin dito yung placebo drug at alin dito yung may active para pag sinilip mo sa scientific yung mga datos, no, statistical data, hindi mafa-factor in na inisip niya lang na gumagaling siya. Nakita talaga na meron talagang response yung katawan mo over that specific product. Bakit importante ang clinical trial, Sir Brian? Okay, mahalaga ang clinical trial dahil kailangan nating siguraduhin, number one, na ligtas yung gamot natin or kung ano man yung iniinom natin. Tandaan, anything that is foreign in your body will always have limitations. Meaning, pag nasobrahan mo yan, pwedeng pumasok siya sa toxic dose. Meaning, magiging poison na siya sa katawan natin or hindi na siya magiging maganda sa katawan natin. Kailangan alam natin gaano kadami yung kailangan or allowed or kayang i-process ng katawan natin that will not damage its organs. Your organs, no? Or makukuha natin yung ineffective dose, meaning hindi sapat, hindi magkakaroon ng hindi pa sapat yung dami niya para mag-respond yung katawan natin. Kasama yan sa sinisilip natin. And sinisilip natin talaga yung effect niya. Out of everything that the patient is getting, ano yung eksaktong kailangan ng katawan natin at magre-respond. So kasi kung Angel yung iba sa atin, sasabihin natin, okay lang yan, mas marami. Anyway, itatapon niya ng katawan natin pag sobrang dami. Pagka ganon, depende yan. Kung ang excretion niya is via kidney, it can damage eventually your kidney. Even your vitamin C has limits. Hindi mo pwedeng sobrang dami ng vitamin C mo. Anyway, itatapon mo naman yan sa kidney mo. It can damage your kidney kapag sobra-sobra lahat ng bagay. Paano yung mga nabibili online? Di ba? Paano mo delikado pala yun. Tsaka yung mga nabibili na punta ka halimbawa sa mga black market, di ba? Sabi ko nga doon, may daming binibentang mga kape ngayon na sinasabing ibang epekto eh. Delikado pala yun. Delikado kasi nga anything in excess, tapos minsan hindi naman talaga maayos yung content natin. Ang FDA natin medyo strict with this kasi minsan they're very strict with this kasi minsan may mga kiniklaim sila na halimbawa herbal. Tapos pag sinilip nila, for example, meron dati sabi it's herbal, when they checked, merong active ingredient na pang drugs talaga. So, hinahaluan. Kaya sinisilip din yan. But at the end of the day, clinical trials talaga, mahalaga siya para malaman natin, effective ba talaga yan or kwentong-kwentuhan lang? Gaano katagal ang clinical trial? Matagal. Kasi ano yan, Kong Angel, number one, meron kaming different phases na tinatawag. No? Before mo siyang isasubject to human clinical trial, we also have what we call the preclinical stage or preclinical trials. Tinetest muna yung active ingredients. Sabi natin, etong product na to dapat may epekto sa katawan natin or based on stories, meron siyang effect. Ang gagawin mo muna dyan, itetest mo muna sa laboratory. We'll get the cells, tapos tignan natin yung response. Pagka medyo nakita natin, parang maganda nga siya, no? Meron ngang effect, nagkakaroon ng response yung cell or yung ginamit natin in the laboratory test, isasubject yan sa in vivo animal testing. Gagamit ng daga, yung mga lab rats, no? Itetest doon kasi mag-iiba kasi yung function yan once a drug had interaction with the body, no?
Pagka lumusot yan dyan, sisilipin sa animal studies, no, yung toxicity levels, possible side effects, and how the drugs behave. Pag okay na yan, tsaka isasubject sa clinical trials. It has also 4 phases. Phase 1, around 20 to 100 lang yan na healthy volunteers. Safety yung sisilipin. No? Gaano ka-safe, ide-determine yung dosage, yung binanggit ko kanina toxicity, and less yung ineffective dose. Pag napatunayan na okay siya under the phase 1, magsasubject siya to phase 2. Efficacy naman ang isisilipin natin, it's a larger group, around 100 to 300 patients. Then, tsaka ka palang magla-large scale testing na usually thousands across multiple hospitals and countries yan. No? Pag okay na yan, na-confirm yung effective niya, na-monitor mo yung side effect, na-compare mo with existing treatment, pwede mo na siyang isubmit sa Food and Drug Administration, no? Re-reviewin na nila yan, and then meron kami tinatawag na post-marketing. Post-marketing, pag nasa market na siya, may continuous trial pa yan, sinisilip. So matagal yan. And the ethics approval din yan, Kong Angel, hindi rin yan mabilis. Kasi sisiguraduhin that it complies with the ethical standards. Sa Philippines, meron tayong Philippine Health Research Ethics Board. Sila yung sisilip. Ano ba to? Ethical ba to? Safe ba yung mga taong magiging part of the clinical trial? May mga clinical trial sites sa Pilipinas, and usually it will take, kapag drug, no, it will take years talaga. Kapag food, siguro pinakamabilis yung 8 months to a year. Pag drug, matagal, mga 5 to 10 years. Pareho ba ang standard ng clinical trial ng Pilipinas, ng Japan, ng Korea, at saka ng iba pang mga bansang pinanggagalingan ng mga gamot natin? The same. Yes, kasi yung clinical trials natin, no, kahit sa Pilipinas siya gawin, it has to follow specific protocols. And then yung mga clinical trials na ginagawa din sa Philippines, it has to be published as well in an international journal. So meaning, dadaan din siya sa pagpapublish, sisilipin din niya ng mga kapwa scientists, and then may sinasabi tayong peer-reviewed na studies. Meaning kapwa scientists mo, i-check yung protocol mo. Pag pinir-review nila yan na okay yan, that's the reason why, that's the basis na maganda tong trial na to. Sir Brian, bakit ang postbiotic, food supplement siya? Ba't kailangan dumaan pa sa human clinical trial? Yeah, even if it's a postbiotic kasi, no, it's a dead microorganism. Ang ginawa kasi sa postbiotic na specifically sa Lactococcus lactis strain plasma, no, hindi lahat ng patay na microorganism will have a beneficial effect sa katawan ng tao. So, ang ginawa ng, for example, the Lactococcus lactis strain plasma, ang ginawa ng Kirin, sinilip lahat ng mga microorganisms na tina-target nila na most probably will have a beneficial effect. And then each specific strain tinest nila. Kasi yung iba wala namang effect eh. So nung nakita nila na itong Lactococcus lactis strain plasma may effect, nakita sa laboratory, sinubject sa human clinical trials para makita, tama ba? Ganito ba talaga yung magiging action natin? So, for example, no, yung Lactococcus lactis strain plasma ng Ultabio, for example, had a lot of human clinical trials na ginawa sa iba-ibang bansa. For example, meron siyang clinical trials, randomized clinical trials in healthy adults for common cold and influenza. Kasi nakita talaga doon yung plasmacytoid dendritic cell has a beneficial effect on the immunity. So, nasilip nila doon that it enhanced antiviral immunity based on the increased interferon alpha expression. So yung mga ganun trial, meron siya for influenza, meron siya excessive safety study, tinry nila yung pinaka-high dose, kung kamusta yung magiging effect at ano yung magiging parameters, no, versus the placebo. Meron siya sa high intensity exercise trial, meron din siya sa dengue. So sa dengue, sinubok nila na kapag kami dengue yung patient, yung mga sa Malaysia ginawa yung trial no, for dengue. Healthy adults in Malaysia, chinek nila, binigyan nila ng Lactococcus lactis strain plasma yung pasyente that has dengue, and then bumaba yung symptoms, no? Nag-improve yung symptoms, nagkaroon ng improvement sa kanyang platelets. So may mga ganyang trials. Napakaraming yung trials even for HPV and all other viral infections. Marami pa, even para influenza.
Kung may Kasi nga, it's the plasmacytoid. Nakita nila na, nagre-react yung plasmacytoid dendritic cells with this dead microorganism. That's why they subjected it with human clinical trials. So, hindi yan kwento-kwento lang. Talagang nakita nila yan. And then, nagkaroon na rin siya ng effect for your puyat, pagod, stress, no, because of the activation of your plasmacytoid and the reaction of your interferon. Sir Brian, thank you for joining us. Maraming salamat. At para sa mga may katanungan pa, mag-text na lamang sila sa 0917-110-6580. Lumalalim ang ating talakayan. Science and scientific ito. Ha? Thank you, Sir Brian. Magandang umaga. Medyo technical, sorry for that. But basically, mahalaga human clinical trials. Yes, oo. Kaya nga pinapaliwanag natin sa kanila. And para ho siguro sa mga concerns pa ho ninyo, 0917-110-6580. May mga medical experts tayo doon na sasagot sa inyong mga concerns. Thank you, Sir Brian. Thank you, Kong AJ. Magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, sumampa naman sa 24 katao ang nasawi dahil sa sumiklab na wildfire sa southeastern region ng South Korea. Kabilang sa nasawi ang isang piloto matapos bumagsak ang pinalilipad itong firefighting helicopter. Nasa 14 naman ang namatay mula sa Uiseong County, 4 naman ang mula sa Sancheong. Mahigit sa 27,000 katao na rin ang lumikas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, bunsod ng malakas na hangin. Sarado na rin ang mga paaralan at inilipat na ng kulungan ang daan-daang mga preso. Patuloy pang pagsisikap na maapula ang wildfire. Nako, dito sa atin, pagka nadali tayo ng wildfire, wala naman tayong ganyang klaseng mga assets, di ba? Kaya dapat pangalagaan ho natin ang ating kapaligiran, iwasan ho natin gumamit ho ng mga maaaring maging sanhi ng sunog sa mga kabundukan. Magandang umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki nating mga balikbayan, mga seafarers natin ha. Welcome home! At sa mga nandyan ho naman sa Japan, ohayo gozaimasu, sa mga Pilipinong nasa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, kumusta na ho kayo ha? Siyempre sa mga Pilipino dyan sa Middle East, Evan Lang sa Las Vegas, Nevada, sa mga suki natin dyan sa Europe, kumusta na ho kayo ha? Tsaka siyempre yung mga nakatutok sa atin dyan sa Canada, sa iba't ibang panig po ng Spanya, Maynila. Na malapit na naman humakaranas sa mga pagbaha, paglapit ng tagulan. Hindi, matagal ba yan? Summer pa lang tayo eh. Magandang umaga po sa inyo ha. Ingat. At kung kayo ho'y pabalik ng Pilipinas, wag na ho kayong magpasalubong po ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nga nagpuproduce ho tayo ng dikaladad na kakao beans. Pinoprocess yan para maging tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po ninyo ng tangerine chocolate, pinalalakas ninyo ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST para maging world class po ang dating. Tangerine chocolate, gawang atin kaya dapat nating tangkilikin. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka habang pinalalakas din natin ang ating ekonomiya. 31 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nabawi na ng Department of Education ang 54 na pribadong paaralan o sa 54 na pribadong paaralan ang siningil para sa Senior High School Voucher Program dahil sa mga irregularidad. Sa ngayon, umaabot na ng 65 million pesos ang naibalik sa DepEd para sa school year 2021-2022 at 2022 hanggang 2023. Sa payag ng ahensya, 38 mga paaralan ang nagsauli ng buong refund para sa nasabing programa. May 2 ang may partial refund, 14 naman ang hindi pa nagsasauli. Matatandaan sa school year 2023 at 2024, may 12 paaralan ang inimbestigahan ng DepEd Investigation Division at may 3 iba pang inimbestigahan naman ng National Bureau of Investigation. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Las Piñas Public Market, si Noche Kaka, Saris 27. Noche, good morning. Maayong buntag, Kuya Angel. Darito na ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Yung kasim, Kuya Angel, sa karne ng baboy, nasa 365 ang kilo. Ang liempo naman, 415, habang ang baka laman,
480 ang kilo. Isama na rin natin yung manok na sa 190 ang kilo. Ang gulay naman dito kaya Angel, yung kamatis nasa 60 pesos ang kilo. Yung bawang 150, ang luya 180, habang yung carrots 90 ang kilo. Ang talong naman nasa 45 ang 95 ang kilo. Ang palaya 115, habang ang labanos nasa 130 ang kilo. Ang patatas 90, yung beans naman 130 ang kilo. Ang repolyo 90, ang pechay bagyo 90 pesos ang kilo, pechay Tagalog 90 din ang kilo. Ang sitaw 50, kalabasa 60, sayote 60, habang ang kangkong nasa 20 pesos. Ang okra nasa 30 o 60 ang kilo, yung celery naman 180 ang kilo. So, yun ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Alright, sa 27, nagsigakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Noche. Maganda umaga, Pilipinas. Mura nga ang bilihin. May pambili ba naman yung ating mga miyembro ho ng TODA, yung mga tricycle driver natin, yung mga padyak, meron ba naman silang pambili kung hindi naman sumasapat ang kanilang kita? Kasama na natin si dating Valenzuela City 3-term Councilor Dr. Robin Andrew Feliciano. Dr. Robin, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po kung Angel at sa ating mga palapakinig. Magandang umaga po, Pilipinas. Alam ko nag-iikot kayo ng buong Pilipinas, anong nalaman ng 108 TODA Action Party List na take home ng mga TODA members? Alam nyo, sa panahon ngayon, hirap na pong maka 500 piso ang isang tricycle driver, lalo tigit po sa tumal ng pasada, kabilang na po dyan ang pagsusustinde ng mga klase ho dahil sa init, no? So kadalasan at iba mga manggagawa natin ay naka-work from home arrangement. So dati-dati medyo mas malakas ang kita dahil sa dami ng pasahero, pero sa ngayon po ay humihina ito dahil sa iba't ibang mga pulisiya, like po yung work from home arrangement, yung mga pagkansela o suspension ng mga classes dahil sa init ng panahon. Oo. Doc Robin, lagi nyo nababanggit, ayaw nyong maulit yung karanasan ng mga tricycle driver o ng mga TODA nung panahon ng pandemya. Bakit? Ano ba yun? Di ba alam naman po natin kung Angel na talagang napadapa ang transportation sector ng panahon ng pandemya. Wala talagang biyahe ang ating mga tricycle driver, ay umaasa po sa arawang kita, no? Kung hindi sila bumiyahe, wala ho silang kita at wala rin hong gagastusin ang kanilang pamilya. Marami bang hindi nakatanggap ng ayuda at the time? Marami po, patayo sa ating pag-iikot, tulad na lamang ho ng inilabas na fuel subsidy, sila po ay nag-submit sa kanilang mga local government, pero iilan lamang po ang nakatanggap ng fuel subsidy. Pinag-open pa nga ho ng bank account sa Land Bank, o di kaya pinagawa po ng GCash account ang ating mga kaibigan tricycle driver. Pero nung nagtanong ako ilan ba ang nagkaroon, wala pa ho sa 10% ang nagtaas ng kamay sa mga audience natin, sa mga pagpupulong natin ginagawa sa mga tricycle terminal. Isa pa sa mga problema ng mga TODA members, wala silang maayos na bahay. Di ba? Makikita mo naman kung saan nakapark yung kanilang mga tricycle. Siyempre, kasama yan sa mga pangarap nila. Paano may isa sa katuparan yan ng TODA action? Marami sa mga TODA members natin either illegally squat, no? Sila po ay illegally squat, o di kaya naman po sila po ay nangungupahan. Gusto po ng TODA Action Party List na maging prioridad po sila sa murang pabahay ng gobyerno. At alam natin, ang murang pabahay ay kadalasan medyo nalalayo tayo, nagiging resettlement, no? At sa mga resettlement site, kung Angel, ang problema naman po ay pasilidad at hanap buhay. Kaya dapat ang gustong isulong ng TODA Action Party List ay gawing kumpleto ang komunidad at pasilidad ng ating mga resettlement site. Kabilang na dyan ang mga livelihood center, health center, daycare center, community covered court, at mga multipurpose building. At siyempre ho yung hanap buhay. Yung hanap buhay na dapat sa tulong ng DTI
TESDA at DOLE mayroon po doon sa mga lugar na yun. Doc Robby, nakita namin yung Action Servicio Center nyo dyan sa MacArthur Highway, sa may Balinta, sa Valenzuela. Tagariyan ako sa Karuhatan Oo. Yun ba pwede yung paramihin para sa mga miyembro ng TODA sa iba pang mga lugar? Siyempre, nais natin na maging accessible, no, sa mga TODA members natin ang serbisyo ng TODA Action Party List at iba pang ahensya ng gobyerno. Kaya gusto natin magkaroon ng isang mobile office, no, isang umaandar na opisina na hindi kinakailangan na pupuntahan nila, bagkus ang isang opisina na lalapit para sa kanila. Dahil alam naman natin yung mga pangangailangan ng tricycle drivers natin, hindi sila makaalis sa kanilang mga terminal dahil kailangan nilang kumita. Kaya ang TODA Action na po ang lalapit sa kanila. Ayan. Looking forward para ho dun sa mga pinapangako nyo yan, Doc Robin. In the meantime, thank you for joining us this morning. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po Kong Angel at sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po, Pilipinas. Ayan, 108 TODA Action Party List. Yan po ang party list ni Doc Robin Feliciano. Maganda umaga, Pilipinas! Ipinasa ilalim na sa Kamala Control ang bayan ng Dato Udin Sensuat sa Maguindanao del Norte matapos naman ang insidente ng pagpatay sa isang election officer at ang kanyang asawa. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, kailangang masiguro ang seguridad sa lugar kaya't inirekomenda niya mismo sa Comelec Bank ang paglalagay nito sa ilalim ng control. Binigyan din pa ni Garcia na hindi na dapat pang maulit ang ganitong karahasan lalong-lalo na sa panahon ng halalan. Monday lang namin pinag-usapan ni Chairman Garcia yung paglalagay ng Comelec control, di ba? Ako mismo ay magre-recommend sa Commission and Bank na ang Dato Udin Sensuat ay ilagay sa Comelec control upang kahit paano kasi may mga ilan ng karahasan na nangyari nitong mga nakaraang linggo at buwan dyan sa lugar na yan. Kaya palagay ko nararapat na lang na mailagay sa Comelec control. Samantala, pinag-aaralan na rin ng PNP ang pagde-deploy ng Special Action Force sa BARM bilang hakbang upang masiguro din ang seguridad sa halalan. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, posibleng ilagay ang Special Action Force sa ilang linggo bago eleksyon, lalong-lalo na sa mga lugar na may naitala ng karahasan na may kaugnayan sa halalan. If ever po, nung kinakailangan po na magkakaroon po tayo ng forward deployment dyan po sa rehiyon po ng Bangsamoro ay gagawin po natin yan. And in fact, yung pong deployment po ng ating Special Action Force is being considered to make sure po na ilang linggo bago po mangyari po yung ating national and local election ay nandyan na po yung ating mga additional personnel para patuloy po at masigurado na magkakaroon po tayo ng peaceful election dyan po sa Alas 5:40 oras sa buong kapuluan, patuloy naman ang pagkangat sa survey ng Trabaho Party List. Kapay-rolling survey ng Social Weather Stations o SWS. Umangat sa rank 22 ang partido nitong Marso, mas mataas kumpara sa rank 26 noong Pebrero. Ipinagpapasalamat naman ng partido ang suporta sa kanila ng publiko na nilay kanilang inspirasyon na ipagpatuloy ang pagtataguyod ng kapakanan ng mga manggagawa. Gaya na lamang ng pagsusulong ng kalidad na trabaho, sapat na sahod, karagdagang benepisyo, maayos na kondisyon sa pagtatrabaho at patas na oportunidad para sa lahat. Sunod-sunod na karahasan naman sa Bangged na itala kahapon. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez na imbang dabigat. Romy. Naglunsad ng malawakang managed operation ng lahat ng pwersa ng kapulisan sa Abra para tugisin ang mga responsable sa dalawang insidente ng pamamaril sa Bangged Abra kahapon. Ang unang insidente ay nangyari doon sa bandang Sitio Kalumbikin, Barangay San Antonio, Bangged Abra, ganap na alas 10:30 ng umaga ng pagbabarili ng ang itim na Toyota Vios na minamaneho ni Barangay Captain Dennis Villedo at may 4 na kasama. Nasugatan ng naturang Barangay Captain. Samantala nasawi naman ang isang dentista at guro matapos silang pagbabarili ng suspect na nakasuot ng itim na helmet sa Daily Dose Zone 6 sa Bangged Abra pasado 6 kagabi. Nakilala ang mga biktima na si Dr. Francisco Beleno Vera Jr. at ang guro ng Abra High School na si Odilion Pero Peria. Nagtamo si Beria ng tama ng bala sa kaliwang sentido na agad nitong tinasawi. Naisugod pa sa Ciares Memorial Hospital si Odilon na Peria, subalit idineklarang dead on arrival dahil sa 3 tama ng bala sa kanang bahagi ng likod at 2 na tumagos naman sa dibdib.
batay sa investigasyon ng pulisya bago ang pamamaril, nakaupo si Villion Peria sa isang table malapit sa kung saan nakaupo naman si Dr. Beria nang biglang lapitan ng naka-helmet na suspect at pinagbabalil ang dalawang biktima. Inaalam pa ng Abra PNP ang motibo sa mga naturang insidente ng pamamaril sa Bangged Abra kahapon. Ito sa Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eleksyon na talaga, no? Just again, Romy. Suportado naman ang Comadrona Party List number 72 sa inyong mabalot ang posisyon ng Department of Health na isang public health issue ang road safety na kailangan tugunan tungo sa sustainable development ng bansa. Ayon kay Comadrona Party List nominee Attorney Fiona Itona, magsilbi dapat na wake-up call para sa kagyat na aksyon ang tala ng World Health Organization na ang road traffic injuries ang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga nasa 5 hanggang 29 anyos. Ang pagpapahusay niya sa road safety ay hindi lamang issue ng transportasyon, kundi isang public health, economic stability at sustainable development issues. Tiniguro naman ni Atty. Itona ang suporta ng Comadrona Party List sa mas malakas na traffic law enforcement kabilang ang speed limits, anti-drunk driving laws at pedestrian safety measures. Yan din ang mas ligtas na road infrastructure, road safety education sa mga paaralan at agresibong pambansang awareness campaign tungkol sa responsible driving at pedestrian safety. Tinitiyak din ng Comadrona Party List ang pagpapalakas ng emergency response kabilang ang trauma care system at paggamit ng teknolohiya para sa pagpapaganda ng traffic system. Maganda umaga, Pilipinas! 36,000 ang naghihintay sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ala na mo ng clue. Basta standing pa rin ho yung mga clue na binigay natin. Basta ang isang item na ginamit dyan ay plastic na upuan. Pwede nyo gamitin habang kayo nagsha-shower, naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong Sharer Badge. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! Alas 5:50 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po ay mag-ultimayo. Ang ultimayo po ay postbiotic with Locnococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, kundi mga testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsulo po ng ultimayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Locnococcus lactis strain plasma. At napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan. Ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang ultimayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tulong pinansyal dapat ibigay sa mga PUJ drivers, mga operators sa issue ng transport modernization. Yan po ay ayon sa Trabaho Party List. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa. Edniel, good morning. Dapat matiyak ang kapakanan ng jeepney drivers at operators sa implementasyon ng PUV Modernization Program. Ito ang sinabi ni Atty. Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, sa gitna ng mga transport strike na isinasagawa ng ilang grupo bilang pagtutol sa PUVMP. Batid ni Atty. Espiritu ng Trabaho Party List na malaki at mahal ang magpalit ng jeepney, kaya't mahalagang maibigay ang subsidiya sa mga driver at operators. Kaya kailangan dito ang kapakanan ng jeepney drivers na operators talaga, no? Pagbibigay ng financial aid, mababang interest sa pagpapautang at subsidies, pati na rin ang mekanismo ng suporta at dialogo between the government and the jeepney drivers na operators. Bukod sa nabanggit na sektor, inihayag din ang Trabaho Party List na hindi rin dapat pabayaan ng mga commuter. Kaya naman muling binanggit ni Atty. Espiritu ng Trabaho Party List ang mga isinusulong nilang plataforma para sa commuting public, gaya na lamang ng alternative working arrangement, transportation support at pagbibigay ng libreng sakaya ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, asahang mag-iikot pa ang Trabaho Party List sa probinsya ng Cagayan, Makati City at Zamboanga del Norte sa mga susunod na araw.
Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ijel. Iginita man ng isang miyembro ng House Prosecution Team na legal ang kanilang ginawang paghahain ng motion sa Senado upang hilingin kay Senate President Jesus Cunero na pasagutin si BP Inday sa inihaing articles of impeachment ng Kamara de Representantes. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo, hindi gagawa ang prosekusyon ng bagay lalabag sa batas at wala sa panuntunan ng impeachment trial. Sinabi ni pa ni Defensor na lagi nilang nirerespeto ang Senate President bilang isang presiding judge ng impeachment court. Ang nagagawa lamang mano sila ng prosesong legal base naman sa existing Senate Rules of Impeachment ayon pa kay Defensor. Maganda umaga, Pilipinas! Yung hepe ng Valenzuela PNP may pagkilala ha. Binigyan ng medalya ng kagalingan. Yung iba naman binigyan ng Medal of Merit. Dahil po sa kanilang laban kontra illegal drugs. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag na Kuwing Angel, ginawaran ng medalya ng kagalingan ng Valenzuela City Police. Kasabay ng pahayag ni Mayor Wes Gatchaliana, bagong Valenzuela City Police Chief, si Police Colonel Nexon Cayaban, mula sa pagiging OIC nito. Kabila sa ginawaran naman ng kagalingan at Medal of Merit mula naman sa NCRPO ay ang Substation 6 na sa pangunan ni Police Officer Master Sergeant George Compame. Ayon sa alkalde ng Valenzuela, ang kanilang pampihirang katapangan at dedikasyon sa matagumpay na operasyon ng Dragnet at Oplan Cita noong March 19, 2025 na kumantong umano sa pag-aresto sa Monsanto Robbery Group at napagbawi naman ng mga illegal na droga. Isang ninakaw na motorsiklo ay tunay na halimbawa umano ng kanilang serbisyo kaysa sarili. Sinabi ni Gatchalian na kanilang ipinagmamalaki ang ilang patuloy na pangako sa pananatiling ligtas ng Valenzuela Police sa mamamayan ng lungsod ng Valenzuela. Ariston 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin. O, doon ho sa mga taga Valenzuela, mga taga Binangonan ng Rizal, at saka mga kalapit ng mga bayan. St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa Binangonan ng Rizal, kung gusto po ninyo ng luxurious living but affordable housing. Tingnan ho ninyo yung townhouse model nila na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ibang pagkagising po ninyo, gusto mo ng magandang tanawin? Aba, punta ka ng balkon mo. At doon mo sasalubong sa inyo ang malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-isa sa umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay maganda umaga ho sa mga taga-Oriental Mindoro. Kumusta na po kayo ha? May kuryente na ba kayo? Hirap na walang kuryente ano? Yung mga taga Quezon City, may ilan pong nawalan ho ng kuryente nitong nakalipas na gabi. Dahil may mga maintenance work. Sa Oriental Mindoro, sila daw po ay sanay na. Pero wag daw ho kayong mag-alala. Susulbahin niya ni re-resolbahin niya ni Governor Joanna Valencia. Diba? Ang nagbuklod ng mga barako ng mga politiko dyan po sa Oriental Mindoro. Iginita man ang Malacanang walang nilabag na batas si Health Secretary Ted Herbosa sa pagkuha ng larawan kasama ang opisyal ng tobacco industry. Ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang ebidensyang may natanggap na donasyon na mobile health clinic si Herbosa mula sa isang tobacco company. Paliwanag ni Castro, hindi naman ipinagbabawal sa gobyerno ang pagtanggap ng donasyon mula sa pribadong kumpanya basta't ito ay naaayon sa batas. Kung hindi po naman tumanggap ang DOH ng anuman donasyon mula sa company ng tobacco company, wala po tayong nakikitang anumang violation sa sinasabi nating batas or rule. At kung siya po ay nakapag-photo ops, hindi naman po ibig sabihin na siya nagba-violate na anumang batas. At kahit naman po siguro, ang ibang tao, ikaw ay public servant at ikaw ay na-requestan, kung pwedeng magpa-picture sa'yo, dapat maging gentleman ka. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay nagpapa-photo ops ay sisira na po ng imahe ng DOH at ito ay makakasira din sa patakaran ng pamahalaan.
Marami na talaga na disgrasya sa mga picture-picture na yan. Ay, sas may ginoong buhay ito. Magandang umaga sa mga taga St. Bernard dyan po sa Southern Leyte. Maupay nga aga at may nga aga sa mga katurang sa Negrosa, Halong Kamudra at magandang buenos dias sa mga taga Zamboanga. Maganda umaga, Pilipinas! Muli, belated happy birthday kay Mayor Rosana Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor, thank you. Kaador Plato ng Bulacan, magandang umaga. At saka kay Dr. Flor Tisoro, na kampiyon din ho natin sa pagtatanim ng kawayan at pangangalaga ng ating kalikasan. Kaya muli, ang ating pong paalala, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Pulmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isinulat ng British philosopher at logician na si Bertrand Russell. Ang sabi niya, stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something that he can understand. Daming ganyan. Daming ganyan. Morning, Attorney Claire Castro ng Malacanang. Alas 6 na ng umaga. This time check is brought to you by Ace. Balang Anthony Taberna at Jerry